Bawat bahay ay may unique na plano. Di mo masabing kukopyahin ko yung plano na nakita ko sa internet. Hindi mo ma-maximize ang potential benefits na sana makukuha mo kung ito ay na plano specific para sa location at preferences mo. Mga kabahay, sabayan niyo po ako sa proyektong ito. Malaking tulong po ito sa mga nangnais magpagawa ng bahay. Maaaring i-share ito sa mga kilala niyo at mag-follow na rin kayo para sa mga susunod na video. Thank you. Ngayon mga kabahay, space planning ang ating gagawin. Unang hakbang na gagawin natin ay ang space programming using Bubble IR method. Isa-isahin natin ang space requirement na ilalagay natin sa ating lote. Dito gagamitin natin ang mga impormasyong nakuha natin sa site, climate analysis at mga special consideration ng may-ari. Sa project na to, hiling ng may-ari na magkaroon na ito ng dalawang silid tulugan, common toilet and bath, open space para sa living, dining, and kitchen. May laundry area at utility area. Provision ng pareho sa master's bedroom at isang car park. May mga pamahiin ng may-ari na kung saan di pwedeng tagusan ang mga pinto. Dapat nakaharap sa silangan ang main door at nakaoro ang hagdanan. May iba pang pamahiin ng may-ari pero hindi nakasali sa space planning. Tatalakayin natin ang mga ito sa susunod. Simulan na natin. Una, ipisto ang mga major rooms. Ito ay ang mga bedrooms, living, and kitchen. Base sa site and climate analysis, ang mga silid-tulugan ay maiging nasa norte at silangan dahil sa malamig na hangin dala ng amihan. Maliban pa niyan, mababawasan ang pag-iipon ng mainit at malinsangan na hapon. Ang living room naman ay nasa bandang southeast. Sa kultura ng mga Filipino, ang sala kadalasang nauna at haharap sa daan. Kaya dito natin ilalagay. Ang sala ay ginagamit para sa pagtanggap ng bisita, pahingahan at pagtitipon ng pamilya tuwing umaga at hapon. Para sa komportableng paggamit nito, hindi magandang ilagay ito sa kanlurang bahagi. Best location nito ay nasa norte, silangan o sa southeastern part. Kung ito ay nasa southeastern part, mantayang maigi ang laki ng bintana nito para maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na heat gain tuwing tanghali at hapon. Ang kusina naman ay ilalagay natin sa kanlurang bahagi ng lote. Ang dingding nito ay may limitadong butas para sa bintana. Nakakatulong ito para maiwasan ang mainit na hapon. Magandang posisyon din ito sa pamahiin ng mga Pilipino na kung magluluto ka na nakaharap sa kanluran, ito ay magandang posisyon sa usapang swerte at sagana. Ngayon, i-consider natin ang accessibility. Ang living area ay ang pinaka-common area sa bahay. Dito papasok at lalabas ang bawat isa. Ang tanong, saan maiging ilagay ang common bathroom? Ito ay ipipisto natin sa pagitan ng dalawang silid-tulugan. Ito ay may access sa sala, guest room at master's bedroom. Ang master's bedroom pala ay nasa magandang posisyon. Ito ay malapit sa kusina, ang tambayan ng mga nanay. Next, ang main entry at exit point. Since nasa southeast ang living area natin, ilalagay ko ang entry point facing sa silangan. Aside sa pamahiin ng may-ari, ito ay nakakatulong na mabigyan ng privacy ang nasa loob nito. Ang susunod ay ang kainan. Ilalagay natin ito sa gitna ng sala at kusina. Practical na posisyon ito para sa dining. Ang utility area naman na kung saan dito ang laundry area, washing and drying, west facing ito, perfect ito sa pagpapatuyo ng damit. Dito din natin ilalagay ang service door para sa pagpasok ng mga grocery at di nakakadisturbo sa sala kapag may bisita. Pagtatapon ng basura na galing sa kusina at shortcut kung sakaling ang sala ay puno ng bisita. Ang car park naman, since may limited area tayo, gagamitin natin ang provision ng building code setbacks na 3 meters sa harap. Ang kaibahan lamang nito ay hindi natin ipoposisyon na perpendicular sa road ang paggarahe nito. Ito ay accessible dapat sa main door at may access din papuntang kitchen. Ang may-ari ay gusto ng outdoor area. Ang pareho ay best located sa north or east part ng bahay. Dito ko ilalagay sa master's bedroom side. Ito na yung nagawa kong floor plan na naayon sa ating space programming. Siyempre, ang master's bedroom medyo malaki. Tinitake advantage kong provision ng National Building Code para sa basic R2 zoning classification na kung saan pwede maglagay ng firewall at isa sa mga gilid nito. Napili ko sa kanlurang bahagi ito ilalagay para sa proteksyon ng init. So yun po, ganito po ang trabaho ng isang arkitekto. Hindi lang puro arte at forma ng bahay, kundi ang kasama na rin ang logical at scientific placement space nito. Bawat bahay ay may unique na plano. Di mo masabing kukopyahin ko yung plano na nakita ko sa internet. Technically, yes, pwede mo kopyahin yon. Pero hindi mo ma-maximize ang potential benefits na sana makukuha mo kung ito ay na plano specific para sa location at preferences mo.